May commercial ulit tayo! Pwede mo mag-apat na beses ka magbalik-balik ka. Howdy mga human beings! So ayun, meron ulit tayong commercial. Again, thank you so much sa kanya at sa mga pumili ulit sa akin. Hindi ko muna sasabihin kung anong brand to kasi bawal pa. Kailangan munang mapalabas or ma-launch yung commercial. First day of shoot namin is March 9. So ngayong March 7, Friday, magkakaroon muna kami ng workshop, fitting, and makeup look test. Samahan nyo ako. Skin prep ako, naglalagay ako ng mga pang skincare. Kasi syempre parang nakakahiya, haharap ka na naman sa mga camera, sa mga madaming ilaw. Kahit paano, mabawasan man lang yung sumpa sa mukha ko, ganun. By 11:30 nasundo na ako ng service. Imagine galing pa siyang Manila, sinundo ako dito sa Cavite. Grabe po yung special treatment. Thank you po. Siyempre, hindi mawawala yung tulog-tulugan shot. Kailangan may pa-aesthetic tayong shot na ganyan. Na kunwari tulog pero hawak mo naman yung cellphone. Pero inaantok talaga ako niyan. Si Seb na tuwan-tuwa kasi after 10 months, finally nakapunta na ulit siya ng Manila. Bigyan nyo kasi ako lagi ng trabaho sa Manila para hindi ko na-miss. Ayan, buti na lang walang traffic, ang bilis ng biyahe. Imagine, 11:30 kami umalis. Around 12 ng tanghali, andito na kami sa production company. Ayun mga human being, andito na kami sa production company. So waiting lang ako dito. 2 pa yung start. Andito na ako ng 12. Hang! Aga mo! Ganun kami kaagap. Okay, so time is gold. Padalawang beses ko nang pumunta dito sa production company kasi di ba nga nagkaroon na kami ng unang commercial and etong production company din yung production. And hanggang ngayon nahiya pa din ako. Ayan, dumating na yung tubig namin kasi tinanong kami dito kung ano namin gustong kainin or inumin. So sobrang hiya namin, sabi ko tubig na lang. Pero kung di ako mahiyain, baka lechon dapat yung hiningi ko. Ready na yung wardrobe. Ito yung mga damit na susukatin namin isa-isa para malaman kung ano talaga yung final na susuotin namin sa commercial. So dito naman mga human being, nag-start na yung workshop namin with Direct Lyle. So dito hindi ko pwede ipakita ko sino yung mga kasama ko sa commercial. Antayin nyo na lang yung short vlog ko na behind the scene or yung mismong commercial. Ayan mga human being, after ng workshop and ng fitting, hindi muna ako umuwi ng Cavite kasi maaga natapos. Sayang naman yung pagpunta ng Manila kaya gumala na lang ako, hindi na ako sumabay sa service, nag-commute na lang ako. Ayun, gumala lang kami sa MOA, kumain, then umuwi na. Bugs na kauwi na ako. Grabe naman yung itsura. Pagod na sa biyahe. So ayan mga human being, bago ko tapusin tong short vlog na to, aasahan ko kayo na please kapag nailabas na or na-launch na yung TV commercial, napapanood nyo na siya sa mga television, nakikita nyo na siya sa ads, please human being, support. Ayun lang, thank you for watching, send and receive good vibes. See you on my next video content. Love, love. Mwah, mwah, mwah. Ayan. Beb, tara, pasok ka. Beb, pagpasensyahan mo na yung bahay namin, maliit tsaka makalat. Beb, ano ka ba? Ako na nga itong naki-overnight to. Aarte pa ba ako? O siya, dyan ka muna ha. Aayusin ko muna yung higaan natin. Nay, gutom na nga po ako. Anak, wala pa nga ang tatay mo. Hindi naman nakatanggap ng labada si nanay, kaya wala pang pang-budget ngayon. Konting tiis lang muna, anak, ha? Hello? May tinapay ako dito, oh. Gusto mo? Sa'yo na lang. Masarap yan. Salamat, ate. Beb, eto na yung unan tsaka yung kumot na gagamitin mo. Sana mapagtyagaan mo, Pasensya ka na. Yan lang talaga yung meron kami. Walang problema, Beb. Ang mahalaga, makakatulog ako. Thank you. Beb, tara, kain muna tayo bago matulog. Beb, pasensya ka na, Mantika asin lang yung ulam namin ngayon, eh. Wala pa kasi si tatay, kaya wala pang pambili ng pagkain. Sobra akong nahihiya sa'yo, Beb. Beb, ano ka ba? Magkaibigan tayo, oh. Hindi para i-judge kita. Mahirap naman talaga yung buhay. Minsan nasa baba tayo, to the point na talagang walang-wala na. Pero ang mahalaga, hindi yun palagi. Dadating din talaga yung panahon na nasagana tayo. Kaya na tayo?
Gulay po, gulay. Ate, kuya, gulay po. Neng, pabiling gulay, halagang 50 pesos. Sige po, ito po, oh. Okay na sana kasi yung time check. Jennifer? Si Jennifer nga. Hello. Kamusta kayo? Ang gaganda ng mga suot nyo, ah. Eto, malapit na makatapos. OJT na kami. Then after nun, graduation na. Ikaw ba, kamusta? Hindi ka na namin nakikita sa school, ah. Wala naman akong choice kundi maghanap buhay, eh. Gustuhin ko mang mag-aral, pero walang-wala talaga kaming pangtustos, eh. Naku, sayang naman. Kasabay ka sana naming makakatapos ng pag-aaral ngayon, no? Kailangan ko kasing tulungan yung mga magulang ko, eh. Pati na rin yung mga kapatid ko. Oo, nakakapag-aral ako. Pero kung nakikita kong nagugutom yung pamilya ko, wag na lang siguro muna. Di bali, okay lang yun. Hindi naman nagmamadali sa pag-aaral, eh. Andyan lang naman yung education. Kapag okay ka na, kaya mo na, edi tsaka ka bumalik, di ba? O siya, dito muna kami, ah. Mahuhuli na kasi kami, eh. Jennifer, good luck, ha. Kaya mo yan. Wala kang hindi kaya, di ba? See you. Always rooting for you, Jennifer. See you. I'm trying my best. I'm trying my best to be okay. I'm trying my best, but every day it's so hard. And I'm holding my breath. I'm holding my breath till I can say all of the words I want to say from my heart. Hello, Nay. Napatawag po kayo. Kamusta po? Anak, baka meron ka pang 10,000 dyan. Pangdagdag lang sana sa pang-araw-araw dito sa bahay. Nay, di ba po kakapadala ko pa lang ng 15,000 nung nakaraang linggo? Ayun na nga, naubos na eh. Nag-aya kasi yung mga kumari kong mag-outing. Diyos ko. Nay naman, malaking halaga po yun. Sana naman tinipid ninyo. Hindi po ganun kadali kitain yun eh. Nay, pasensya na po, hindi po ako makakapag-abot pa ngayon. Wala din po ako. May mga bayarin din po ako dito tsaka gastusin pang araw-araw. Teka, ang yabang na itong sumagot, ah. Kung makapagsalita ka, para ang laki ng kasalanan ko, ah. Nakapag-abroad ka lang, ganyan ka na magsasagot? Puro ka lang naman pasarap dyan. Singiling kaya ka sa pagpapalaki ko sa'yo. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin kailangan. Kaya namin nang wala ka. Sobra naman ho kayo, Nay. Hindi naman po ganun kadali magtrabaho dito sa abroad eh. Kasi lahat salo-salo mo. Yung kapag nahihirapan ka, yung may sakit ka, nalungkot ka, wala. Ikaw lang mag-isa. Wala kang katulong, wala kang karamay. Pero Nay, bakit ganun? Yung isang beses ka lang hindi nakapagbigay pero parang buong pagkatao ko na yung hinisgahan ninyo. Itong pag-abroad ko, Nay, kayo naman po yung may gusto nito, di ba? Hindi po ako. Gusto ko po kasi, Nay, maging doktor talaga eh. Yung makakapagbigay ako ng tulong sa mga tao. Yung makakapaggamot ako ng libre. Yun talaga, Nay. Kaso mahirap kasi tayo eh. Kaya itong pag-abroad ko, pinili ko na lang to para sa inyo. Nay, yung pasarap po ba na sinasabi nyo? Yun po ba yung kapag natanggap ko na yung sahod ko, bibili ako na kahit man lang pares ng damit? Yung pasarap po ba na sinasabi nyo? Yun ba yung kapag after kong magtrabaho, magpakapagod dito sa abroad, yung kakain ako ng masarap kahit isang beses lang? Yun po ba yun, Nay? Pasensya na po kayo, Nay, ah. Kasi minsan, sa tanang buhay ko, hindi ko naranasan yung ganun eh. Kaya yun man lang, Nay, mabigay ko sa sarili ko, maregalo ko sa sarili ko. Kasi wala naman akong choice eh. Kundi yung piliin lagi yung pamilya ko para tulungan kayo. Yun nga man lang, Nay, na kamustahin niyo ako. Kailan ko kaya ma-experience na yung tatawag kayo sa akin, yung magme-message kayo sa akin para kamustahin lang ako. Yung hindi yung manghihingi kayo ng pera, yung hihingi kayo ng ganito. Pero wala eh. Hindi ko alam, Nay. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng paghihirap ko,
Sa kabila ng pagpili ko sa pamilya ko kaysa sa pangarap ko. Hindi ko alam din kung bakit ganito pa yung mga sinasabi niyo sa akin. Hello, Beb? Nasaan ka? Tara, gala tayo. Beb, wala pa ako ngayon eh. Sa susunod na lang siguro. Ako naman yung nag-aya. Huwag kang mag-alala. Ako bahala, sagot ko na to. Salamat, Beb ah. Bawi ako. Wow, ang ganda naman ito. Kaso ang mahal pala. Wag na lang. Ay, Beb! Bakit pa binalik? Ang ganda nun ah. Bagay sa'yo. Yun nga eh. Kaso, hindi kaya ng budget. Talaga? O, ayan. Dali mo sa cashier. Ako na magbabayad. Ha? Beb, wag na. Okay lang. Madami naman damit dito na mas mura eh. Pero yan yung bagay sa'yo. Go na, Beb. Kunin mo na. Ate, baka po may pera ka po dyan. Pambili lang po namin ng pagkain ng kapatid ko. Ay, naku, wala din kasi ako ngayon eh. Mahirap lang din kasi ako. Pero meron ako ditong tinapay. Ayan, paghatian nyo na lang yan ha. Tapos meron ako ditong konting barya. Pamasahe ko dapat to, pero maglalakad na lang ako. Malapit lang naman yung bahay namin dito. Ayan, pagkasahin nyo na lang yan ha. Pasensya na ha. Salamat ate ha. Kahit ikaw na mismong wala, magbibigay ka pa din. Huwag kayong mag-alala. Kapag ako sumakses, padadalan ko kayo ng supply ng pagkain. Yung maraming-marami para hindi na kayo magugutom. Gusto niyo yun? Nay, tay, may dala po akong ulam tsaka 200 cash. Rumakit pa ako kanina. Nay, tay, pasensya po kung yan pa lang muna. Wala yun anak. Malaking bagay na yun sa atin. Kami nga tong nahihiya at sa ganyang edad mo tinutulungan mo na kami sa pagdadala ng buhay. Malay nyo sa susunod na racket ko, sumakses na, di ba? Magkaroon na tayo ng pang-grocery, pambayad sa mga bills, panggala sa labas. Aayon din po sa atin ng panahon. Mark, tigilan natin to. Maghiwalay na tayo. Bakit parang ang dali lang sa'yo ng lahat? Sasayangin mo yung ilang taon? Ha? Ganun na lang yung sa'yo, ha? Jane? Oo, Mark. Oo. Ano bang nagawa ko? Hindi mo alam? Mark, ang hirap mong dalhin. Ang hirap mong buhatin sa relasyon na to. Habang tumatagal tayo, parang wala naman nangyayari eh. Jane naman, magagawa naman natin to ng paraan ah. Kailan pa? Kapag hindi na natin alam yung gagawin natin? Kapag ubos na tayong dalawa, ganun ba? Mark, may pangarap din ako. Gusto kong gumanda yung buhay ko. Pero kapag kasama kita, nahahatak lang ako pababa. Ayoko na sumama sa paglubog mo, Mark.